Ang Setyembre ay itinalaga bilang Blood Cancer Awareness Month. Ang layunin nito ay para mapalaganap ang kaalaman tungkol sa cancer sa dugo. Maraming mga haka-haka ang naiuugnay sa blood cancer. Bilang bahagi ng advokasya ng Blood Cancer Awareness Month, tatalakayin natin ang mga kurong-kurong ito at kami ay magbibigay ng katotohanan tungkol sa iba't ibang klase ng blood cancer. Ang blood cancer ay isang uri lamang ng sakit. Ang cancer sa dugo ay hindi tumutukoy sa isang kondisyon lamang. Sa halip, ito ay may iba't ibang uri. Kabilang dito ay ang leukemia, lymphoma, at myeloma. Ang leukemia ay maaaring nahahati pa sa acute at sa chronic. Mahalagang matukoy ang kaibahan ng bawat cancer sa dugo dahil magkakaiba rin ang paraan ng paggamot nito. Mga bata lang daw ang naapektuhan ng blood cancers. Ang blood cancer ay nakikita din sa mga matatanda. Halimbawa, ang myeloma at chronic lymphocytic leukemia ay karaniwang natutuklasan sa mga taong may edad na 65 at pataas. Habang tumatanda, mas dumarami ang mga kaso ng mga cancer sa dugo. May mga sintomas na particular lang sa blood cancer tulad ng pagpapasa. Hindi tiyak ang mga sintomas na nakikita ng mga taong may cancer sa dugo. Ilan sa mga sintomas nito ay pagkapagod, lagnat, pagpapawis sa gabi at pagbawas ng timbang, kung saan maaaring makita din ang mga sintomas na ito sa ibang mga sakit at hindi particular sa blood cancer lamang. Gayun din, ang mga sintomas na paglalagas ng buhok, pagkakaroon ng mga pasa-pasa ay maaaring dahil sa ibang sakit at hindi nangangahulugang mayroon kang blood cancer. Ang blood cancer daw ay nakakahawa at pwedeng makuha if nasa lina ng dugo. Ang blood cancer ay genetic disorder at ito ay hindi nakakahawa. Ang pag-inom ba ng mga bitamina at suplemento ay nakakabawas sa posibilidad ng pagkakaroon ng blood cancer? Ang blood cancer ay genetic disorder. Hindi ito apektado ng pagkain at pag-inom ng bitamina. Gayun din, ang pag-inom ng bitamina ay hindi nakakapigil sa pagkakaroon ng blood cancer. Wala nga bang gamot sa cancer sa dugo? Ang blood cancer ay maaaring magamot ng chemotherapy at bone marrow transplant. Mahalaga na maagang matuklasan ang blood cancer at malaman kung anong uri ito upang maagang makapagsimula ng gamot. Ang bone marrow biopsy ay nakakapanghina ng katawan. Ang bone marrow aspiration and biopsy ay ginagawa upang matukoy ang anumang uri ng blood cancer. Kasama dito ang pagkuha ng maliit na parte ng bone marrow sa buto sa balakang. Maaari itong gawin bilang outpatient. Ito ay pwedeng makadulot ng bahagyang sakit sa pagkakatusok. Ngunit hindi ito nagiging sanhi ng iba pang mga karamdaman. Sa halip, ang paghihina ng katawan ay maaaring dahil sa pinag-uugatang blood cancer. We, the National Hematologists, are with you in this fight against blood cancer.